Umaga ng Lunes na nabig akong muling makabalik sa pag-aaral. Isang taon na akong tumigil, pansamantala. Graduate na sana ako karon sa high school, kaya lang namatay ang tatay ko sa ibang bansa na siyang tanging sumusuporta sa amin ng dalawa kong kapatid. Kaya napilitan akong tumigil muna para magtrabaho kung ano-ano ang ginawa ko para makatulong sa nanay. Namasukan ako sa palengke, sa mga maliliit na tindahan. Actually, stepfather ko siya. May dalawa akong nakababatang kapatid nang muling mag-asawa ang nanay ko matapos sila maghiwalay ng tunay kong tatay. Sa mga kapatid ko, maganda naman ang aming relasyon. Wala naman kaming pinagtatalunan, tunay na kapatid ang turingan namin sa isa't isa. Hanggang sa mga ibang bansa nga ang tatay ko para sa aming magkakapatid, lalo na sa pag-aaral ko. Kaya nga nang mawala ang tatay ko, ako ang sinisisi ng nanay. Madalas siyang galit sa akin. Hindi ko na daw kailangan mag-aral. Wala namang mangyayari sa buhay ko. Tigilan ko na pangarap ko. Nag-aaksaya lamang daw ako ng panahon at oras. Pero hindi ito naging hadlang para ituloy ko ang aking pangarap. Nagtrabaho ako at nag-ipon, kaya nakabalik ako sa pag-aaral. Tawagin mo na lamang ako na si Robert, Kuya Roms. Sa ngayon, pamilyado na rin at nasa tamang edad na. Umaga ng Lunes, sabik akong muling nakabalik sa eskwelahan upang ipagpatuloy ang naudlot kong pag-aaral. Nasa 4th year high school na ako at gagraduate na. Mga dating 3rd year ang kaklase ko ngayon. Nagmamadali akong pumasok sa room dahil alam kong ilang minuto na akong late sa unang subject. Pero sakto lang ang dating ko. Sa bandang likod na ako nakaupo dahil doon ang bakante. Isang babae ang aking katabi. Napatingin ako sa kanya, kilala ko siya. Siya si Shaira. 3rd year pa lamang si Shaira, crush ko na siya. Simple lang naman siya, hindi siya masyadong maganda. Pero ewan ko ba, malakas talaga ang dating niya sa akin. May kung ano sa kanya na hindi ko maintindihan kapag nakikita ko siya. Halos gabi-gabi napapanaginipan ko siya. Ganun pa man, hindi ko nagawang ligawan siya noon dahil iniisip ko na baka makasira pa ito sa aking pag-aaral. At ngayong magkaklase kami, hindi ko pa rin alam kung kailangan ko nang sabihin sa kanya na gusto ko siya dahil may kailangan akong patunayan sa nanay ko. Kuya Roms, naging magkaibigan kami ni Shaira. Madalas kaming sabay sa uwian. Minsan nga hinahatid ko pa siya sa bahay nila. Naging close kami at madalas nagtutulungan kami. Naging tampulan na nga kami ng tukso dahil akala ng marami, girlfriend ko siya. Pero ang totoo, magkaibigan lang talaga kami. Masaya na ako sa ganito, kontento na ako na nakakasama ko siya. Kaya hindi na ako nagtangka pa na sabihin sa kanya na mahal ko siya. Kung may pinangarap man akong babae na makasama habang buhay, ay walang iba kundi siya lang. Kay bilis ng panahon, Kuya Roms, dumating na ang araw na kami ay magtatapos na. Masayang masaya ako. Pero si Shaira, malungkot siya. After ng graduation, nagkita at nag-usap kaming dalawa. Ayon sa kanya, masaya siyang nakatapos pero malungkot din dahil maghihiwalay na kami. Tinanong niya ako kung mahal ko ba siya ng higit sa kaibigan. Napabuntong hininga ako sa tanong niya, pero dahil sa pangarap ko, mahal kita, Shaira, bilang kaibigan, ang tanging nasabi ko sa kanya. Nalungkot si Shaira sa narinig niya sa akin. Umiiyak siya at nagpasalamat. Nang gabing yun, Kuya Roms, hindi ko inaasahan na yun na pala ang huli naming pagkikita. Kung malungkot si Shaira, lalo na ako. Pilit ko inalis si Shaira sa puso ko pero nahihirapan lamang ako. Kaya nakahanda na ako sabihin kay Shaira na mahal ko siya. Pero hindi ko na nadatnan si Shaira. Ayon sa nanay niya, sumama siya sa tito niya papunta ng Bataan. Plano niyang magtrabaho. Nalungkot ako sa nalaman ko. Hanggang sa makatanggap ako ng tawag mula sa tunay kong ama na nasa Maynila. Kung gusto ko daw magpatuloy ng pag-aaral ng kolehiyo, nakahanda siyang tulungan ako. Kaagad ako nagpaalam sa nanay ko na luluwas ako ng Maynila para magtrabaho at sa tita ko ako pansamantalang titira. Pumayag naman ang nanay ko.
Kung sasabihin ko kasi na kay tatay ako titira, siguradong hindi niya ako papayagan. Kaya mula Masbate, maaga akong umalis. Matapos ang mahaba at nakakapagod na biyahe, narating ko ang Maynila. Kaagad naman ako sinundo ng tatay ko sa terminal. Napaluha pa ako nang muli ko makita ang tatay ko. Gusto ko siyang sumbatan sa pag-iwan niya sa akin pero hindi ko magawa. Ang tanging nasa puso ko ay gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon dahil nakikita ko sa kanya na gusto niyang bumawi sa mga pagkukulang niya sa akin. 7 taong gulang pa lamang ako noong ako'y kanya iwanan. Kung ano man ang dahilan niya, hindi ko na inalam. Malaki na ako para maunawaan ang lahat. Ang mahalaga sa akin, makakasama ko siya ngayon. Ayoko kasing lalong gumulo ang buhay ko. Kaagad ko siyang niyakap nang makita ko siya. Ipinakita ko sa kanya na wala akong sama ng loob. Isa pa, sobra akong nasabik sa tatay ko. Sumakay na kami ng taxi at narating namin ang lugar niya sa Santa Mesa. Agad naman niya akong ipinakilala sa asawa niya na tawagin na lang nating si Mama Marlene. May anak na rin sila ni Papa na isang babae at isang lalaki. Mukhang mabait naman si Mama Marlene. Aniya, mabuti na rin na nandito ako para may katuwang daw ako sa paghahanap buhay niya. At ang dalawa kong mga kapatid ay kuya ang tawag sa akin. May pwesto si Mama Marlene sa palengke. Madalas seafoods ang paninda niya, isda, alimango, sugpo at iba pa. At halos kaedad lang din siya ng nanay ko. Si tatay naman ay foreman sa isang malaking construction company, kaya nakabili na rin sila ng maliit na bahay at lupa dito sa Maynila. May 2 kwarto din ng bahay sa itaas at okay na rin para sa akin. Kinabukasan ng madaling araw, kaagad akong sumama kay Mama Marlene sa palengke para tulungan siya. Bago mag alas 11 ng tanghali, kaagad na naubos ang paninda niya. Maganda kasi pwesto ni Mama at marami siyang suki. Malakas siyang kumita. Inabutan naman niya ako ng 300 pesos. Nagtaka ako kung bakit niya ako binigyan. Sabi niya dahil tinulungan ko siya. Bayad daw yon kaysa daw kumuha siya ng ibang tao. Nahihiya man ako pero tinanggap ko na. At sabi ng tatay ko kunin ko daw para may sarili akong pera. Martes hanggang Biyernes nagtitinda kami ni Mama at ang perang ibinibigay niya, iniipon ko at lingguhan nagpapadala ko sa nanay ko sa Masbate. Sinasabi ko na lamang sa nanay ko na nakahanap ako ng trabaho sa patahian. Araw ng Lunes walang tinda si Mama. Umalis kami ni Papa at nagpunta kami sa school na papasukan ko. Tamang-tama naman at may schedule ng exam para sa scholarship. Kumuha ako ng exam at nang lumabas ang resulta ay halos nagtatalon ako sa tuwa. Dahil halos 90% din ang mababawas sa mga bayarin namin ni Papa. Pinagbutihan ko Kuya Roms ang pag-aaral ko. Sa umaga tumutulong ako kay Mama Marlene sa palengke at kapag hapon pumapasok ako sa eskwelahan. Hanggang sa nalaman na nga ng nanay ko na nasa tatay ako nakatira. Hindi naman siya nagalit sa akin. Aniya, okay lang naman daw. Nauunawaan niya ako. Lalo akong ginanahan Kuya Roms mag-aral. Isang araw pag uwi ko ng bahay, isang magandang babae ang nadatnan ko. Kaagad naman kaming ipinakilala ni Mama sa isa't isa. Siya si Cherry May. Anak siya ni Mama sa pagkadalaga. Ngayon ko lang din nalaman na may anak pa pala si Mama bago siya nakilala ng tatay. Tanggap naman siya ni tatay kaya lang sa lola na lumaki at nakatira si Cherry. Dumadalaw lamang siya kay Mama paminsan-minsan. Maganda si Cherry, maputi at may mahaba at medyo wavy ang buhok. Nasa college na rin siya. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon. Titira daw muna siya sa bahay ng 2 buwan dahil dumating din ang mga pinsan niya sa bahay ng lola niya na kung saan siya nakatira. Nagbabakasyon ng 2 buwan galing probinsya, medyo masikip na nga ang bahay ng lola niya. Babalik din daw siya after 2 months. Sa kwarto siya ng 2 kapatid ko. Si tatay at mama naman sa kabilang kwarto. Sa sala muna ako natutulog. Sanay naman ako sa sofa lang. Masaya naman si Mama Marlene dahil nakikita niya na magkasundo kami.
Kapag walang pasok si Cherry sa school, sumasama siya sa amin ni Mama sa palengke para tumulong. Naging close kami ni Cherry, magiliw, masayahin at palangiti. Naaalala ko tuloy si Shaira sa kanya, halos pareho sila. Medyo maganda lang talaga si Cherry. Kapatid na rin ang tingin ko kay Cherry, ate pa nga ang tawag ko sa kanya. Isang araw nagkaroon kami ng pagkakataong makapag-usap dalawa. Hindi nakasama si Mama sa amin noon sa pagtitinda. Kaming dalawa lang. Natanong niya ako kung nagka-girlfriend na daw ba ako. Naikwento ko tuloy sa kanya ang tungkol kay Shaira. Sabi pa niya ayaw daw niya na tinatawag ko siyang ate. Naiirita daw siya. Hindi na lamang daw siya kumikibo, baka magalit si Mama at tatay ko. Kung pwede daw Cherry na lang ang itawag ko sa kanya. Sabi ko kung yan ang gusto niya okay sa akin, pero bigla niya akong hinawakan sa kamay. Nagpapasalamat siya dahil naiintindihan ko siya, pero para akong nagkaroon ng mali siya sa kanya. Kaya tuloy nahahalata niya na nahihiya ako minsan sa kanya. Sinakyan ko ang gusto ng stepsister ko. Kapag nasa bahay kami, ate ang tawag ko sa kanya, at kapag kami lang, Cherry ang tawag ko. Isang gabi, nagulat na lamang ako kay Cherry nang biglang tumabi ito sa akin sa sala. Hindi pa ako tulog noon, nagpapaantok pa ako. Naka-off ang ilaw at nagse-cellphone ako. Umupo siya sa tabi ko. Tulog na sina nanay at tatay at ang mga kapatid namin. Usap daw muna kami dahil hindi siya inaantok, mag-aalas 12 na. Yun nga ang ginawa namin, nagkwentuhan kami hanggang sa nauwi tungkol sa karanasan ng topic namin. Siyempre wala akong maikwento, siya meron na daw. May naging boyfriend siya at dito siya unang nakaranas. Pinagtawanan pa niya ako dahil ang tanda ko na daw wala pa akong karanasan. Biniro pa niya ako kung gusto ko daw ba maranasan. Hindi pa ako nakakasagot, bigla niya na akong hinalikan. Dahil kami lang dalawang tao sa sala kaya hinayaan ko na siya. Hindi ko na inawat si Cherry. Pinaranas niya sa akin ang dapat ko maranasan. Inisip ko na lang na hindi naman kami talaga tunay na magkapatid. Tumagal pa ang ganong klase ng relasyon namin ni Cherry. Kahit tumira na siya sa kanyang lola ay palihim pa rin kaming nakikita sa labas. Nang magtapos na siya ng kolehiyo ay pinag-usapan na naming itigil na namin. Hanggang sa makapagtrabaho na siya at nagkaroon na ng asawa. Ako naman, nakapagtapos na rin ako ng kolehiyo. Dahil engineer nga ang kurso ko, madali naman akong nakahanap ng trabaho at nakakuha ng license. Pinag-aaral ko ang mga kapatid ko kay nanay at ganun din ang mga kapatid ko kay tatay. Hindi ko inisip ang aking sarili, hindi ko na naisipang maghanap ng mapapangasawa. Hanggang one time, niyaya ako ng mga kaibigan ko na gumimik. Kahiyaan na rin kaya sumama na ako sa bar sa QC. Hindi ko naman talaga ugali na magpunta sa ganitong klase ng lugar. Sakto ang dating namin ng mga barkada ko, showtime. May sumasayaw sa stage, may kalakihan din ng place at mukhang hindi naman cheap na klase ng lugar. Magaganda mga nakikita kong mga babae, patay sindi ang mga ilaw. Nang may lumapit sa akin isang babae at dahil nakatalikod ako, narinig ko na binanggit niya pangalan ko. Robert, ikaw ba yan? Agad akong humarap sa kanya at hindi ko siya mamukhaan. Robert, ako to, si Shaira. Nanlaki ang mga mata ko nang makilala ko siya dahil sa matamis ng ngiti. Oo nga, si Shaira. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Agad akong nagpaalam sa mga kasamahan ko dahil hinila ako ni Shaira papunta ng VIP room. Dito medyo hindi masyadong dinig ang ingay ng mga customer at maging ang tugtog ay mahina din. Kaya nakapag-usap kami ni Shaira. Masayang masaya ako nang muli ko siyang makita. Nagkwento siya sa akin ng naging buhay niya nang maghiwalay kami ng pagka-graduate namin. Dinala siya ng tiyuhin niya sa Bataan sa pangakong pag-aaralin pero hindi rin natupad. Pinagtrabaho na lamang siya nito bilang sales lady sa isang mall. At nakatagpo ng mapangasawa pero hindi siya naging masaya. Sinasaktan siya, puro hirap ang dinanas niya kaya ito siya ngayon. Kailangan niyang kumita para sa anak niya matapos siya lumayas sa asawa niya.
Umiiyak si Shaira habang nagkukwento siya sa akin. Alam kong mahal mo ako, Robert. Natatakot ka lang. Dahil mga bata pa tayo. Mahal kita. Sambit pa ni Shaira. Hindi ako makakibo dahil totoo ang mga sinabi niya. Mahal na mahal ko siya kaya lang bata pa ako noon. Naaawa ako sa kanya. Iniisip ko, siguro kung nasabi ko kaagad sa kanya, baka hindi niya dinanas ang hirap sa ibang lalaki. Tama ka, Shaira. Mahal na mahal kita. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nagbabago. Sabi ko kay Shaira. Pero Robert, marumi na ako. Sagot naman niya. Di ba ang lahat na malilinis sa marumi din ng galing? Kaya kitang linisin. Sagot ko sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi ko. Ipinangako ko sa kanya na kaya kong tanggapin kung ano siya at ang lahat sa kanya. Hindi ako tumigil hanggang sa nagtiwala si Shaira at sumama sa akin. Nagsalo kaming dalawa sa pagmamahal. Hindi na siya bumalik sa kinalagyan niya. Tinanggap ko ang anak niya at nagkaroon pa kami ng anak. Masayang masaya kami.